Kayo ang makapangyarihan sa lahat, dakilang Diyos na aming Ama sa langit. Salamat po sa gitna po ng mga unos ng ulan. Kayo po ang shelter namin, Ama. Dalangin namin ang aming mga kapatid na naaapektuhan po ng ulan na ito. Nawa, Ama, ang pag-iingat niyo po ay sumakanila. At sa kabila po, Ama, ng mga suliranin po ng aming bayan, ng mga personal na buhay, sinabi niyo po na handa kayong tumugon sa mga tumatawag sa inyong dakilang pangalan. Kaya, Ama, we are calling your holy name, na kung saan po ang pag-asa namin ay dinedeklara namin na nasa inyo lamang. Kaya panalangin namin, Ama, sa umagang ito, ang inyong biyaya ay sa amin. Ang inyong pong mga kahabagan, ang inyong pagpapagaling sa mga karamdaman, ang inyong pagpapagaling sa mga may mabibigat na puso, ang inyong pong pagkakaloob ng mga bagay, Ama, na kailangan namin. Tanggapin nawa ng bawat isang nananalangin ngayon at tumatawag sa inyong dakilang pangalan, na tumatawag sila ng buong puso. Ang aming panalangin, Ama, kayo'y aagapay sa amin, kayo ang tutulong sa amin. Dalangin namin sa araw na to, magpahayag kayo sa aming kalagitnaan, magpahayag kayo mamaya sa mga tao po na amin pong makakadaupang palad. Magpahayag kayo sa mga puso ng inyong mga hinirang, Ama. Dahil po sa panahon na to, wala kaming ibang matatakbuhan kundi ang inyong biyaya lamang. Nawa, Ama, kami po ay magpasakop sa inyong biyaya. Dahil, Ama, nandito lamang ang tunay na kapayapaan ng tao. Matatagpuan lamang namin sa aming Panginoong Hesukristo. I-bless niyo po ang bawat kapatid na nandito ngayon. Pangunahan niyo kami at ang mga hindi namin kapiling, Ama, ang pag-iingat niyo po at ang inyong revelation ay ipagkaloob niyo po sa kanila, nasaan man sila ngayon. Ito ang aming panalangin, Ama. We praise you, we glorify your holy name, in the name of the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Maulang umaga po, mga kapatid, no? Dahil po sa ulan ay... Dahil po sa ulan... Si Yuki wala. Oo, ano? Tulog na tulog. Baka lalo maging... Sarap kasi matulog, no? Baka lalo maging champion. Pumayat na pas. Mabuti. Puyat na ba? Ay, buti naman. Pumayat na si Yuki. Mabuti pumayat. Pumayat na wala daw makain. Krisis. Krisis kasi. Krisis. Agosto ba? Agosto. Sabi ganun eh, no? Post mo. Hindi, blessed tayo doon. Agosto. Walang ano? Yes. Walang post mo. Oo, walang ganun. Okay, sa ating pong pagbasa ng salita ng Diyos, sa aklat po ng awit, basahin po natin, chapter, book, no? Sa 104, 104. Okay, 104 ng awit, at babasahin po natin yung verse 29 to 30. Okay, ang sabi po rito ng salita ng Diyos, yung ikinukubli ang iyong mukha, sila'y nangangabagabag. Yung inaalis ang kanilang hininga, sila'y namamatay at nagsisibalik sa kanilang pagkaalabok. Yung sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalala lang at iyong binabago ang balat ng lupa. So ito po ang salita po ng Diyos sa atin sa umagang ito. Mga kapatid, ito po ang panahon na babaguhin ng Diyos ang balat ng lupa. May sinasabi po sa Bible na i-renew ng Diyos yung creation. Yung lahat ng may buhay
ay babaguhin ng Diyos uli. No? Bibigyan niya uli ng panibago. Siguro po iniisip natin na pwede po bang mangyari yun na ang mundo na nasa ganitong kalagayan, miserable, ay pwede pa bang ibalik ng Diyos sa kapayapaan? Pwede pa bang mabago ang lahat ng bagay? Alam niyo po, no, may sinabi ang Bible sa atin, malinaw naman no, na kapag isinugo na ng Diyos ang kanyang espiritu, amen po, ang Holy Spirit, no, ang espiritu ng katotohanan, ang sabi ng Bible, ang Diyos ay magbibigay uli ng panibagong creation. So, sabi nga po, ang mundo natin ay i-recreate uli ng Diyos, no? Tulad po na nangyari sa Genesis chapter 1, no? Doon po sa mababasa natin sa Biblia, no, yung nang ang mundo ay naging miserable. Sinugo uli ng Diyos ang kanyang espiritu noon. Basahin natin yung Genesis 1. Ito po, mayroon tayong mababasa. So sa Genesis chapter 1, so ano bang nakasulat dito? And then basahin natin yung verse 1, di ba? Nang lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay dito. Sabi rito, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, alam natin na ang lahat ng bagay ay galing sa salita ng Diyos. And then, ang sabi ng verse 2, ang lupa ay walang anyo, walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. So, ito yung makakatawag pansin, mga kapatid, sa atin, no, na nang dumating ang paglalang ng Diyos at nang ayusin ng Diyos ang lahat ng bagay, dumating yung sinasabi, mga kapatid, na kadiliman. Napansin niyo po, di ba? Ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. So, isipin niyo, bakit nagkaganon? Kasi mga kapatid, no, mayroong nilikha ang Diyos na tinatawag na freedom of choice, no? Sabihin niyo nga po, freedom. Kalayaan. Ibig sabihin po, may nangyari sa mundo, hindi lamang sa mundo, partikular sa langit, no, na kaguluhan. Ibig sabihin po, mayroong interpretation to, no, na nagkaroon ng sinasabi na rebellion sa kalangitan. So nagkaroon ng suliranin. Kaya po, sabi ng Bible sa atin, nagkaroon ng tinatawag na disorder, no? Sabi ng Bible, ang lupa ay walang anyo. Ibig sabihin, naapektuhan ang buong sangnilikha, no? Dahil po sa problema na dumating, no? So, siguro po, tatanungin nyo, bakit ba, pastor, ano ba talaga nangyari, no? Kasi nga, di ba, alam natin na, saan ba galing ang diablo? Baka magandang tanong yan, di ba? Bakit ba may masamang dumating? Samantalang ang Diyos ay mabuti. So, alam natin, mga kapatid, no, ang ibig sabihin kasi ng masama ay, yung mabuti ay iyong nilagyan ng twist. Ibig sabihin, kinurap, di ba? Lahat ng bagay na masama, dahil yun, mga kapatid, sa corruption. Ibig sabihin, yung bagay na sakto lang, nagkaroon, mga kapatid, ng tinatawag na pag dumating yung sinasabi na hindi intensyon ng Diyos na mangyari at nangyari, yun na yung sinasabi na nagkakaroon ng corruption, no? Pagkasira. Parang lang po, pagkain. Di ba, mga kapatid, pag may pagkain tayo, di ba? Di ba mayroong certain time sa pagkain na makakain mo? Pero isipin niyo po, paano pag dumating na yung expiration na panis? May tanong po ako, makakakain niyo po ba yun? Pag ang pagkain po ba sira, makakain niyo? Di ba hindi na? Kasi, mga kapatid, di ba, nagkaroon ng expiration. So, gano'n din po sa buhay natin, ano? Nang ang Diyos ay lumalang siya, mga kapatid, ng disenyo na hindi mo pwedeng baguhin. Pero once na binago mo yun, magkakamali ka. Yun po yun, no? Sabi nga ng Bible sa atin, eto yung nangyari sa mundo, no? Nang lalangin niya ang mga anghel, may mga anghel na nagkamali. Tama po ba? Nang lalangin niya ang mga tao, may mga taong nagkamali. Ibig sabihin po, ang kasamaan, ang kasalanan, pumasok yan dahil tayo ay nagkamali, no? At yung mali na yan, mga kapatid, intentional. Hindi po yan nagkamali lang ng, ay, hindi ko sinasadya, no? Sinasadya po, no? Ganun po ang nangyari. Kaya ang sabi rito, ang lupa ay walang anyo, walang laman, ang kadiliman ang sumasa ibabaw ng kalaliman. So kapag naghari ang hindi maganda, ano po ba ang tanging pag-asa ng sangnilikha? Basahin niyo pong susunod na sentence. Ang sabi, ang Espiritu ng Diyos, tama ho ba? Nabasa niyo? The Spirit of God moved. Diba? Kumilos. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito yung
mabuting balita na makikita natin sa Genesis, no? Sa unang aklat pala ng Bible. Mababasa niyo po dyan na ang Espiritu ng Diyos ay nag-move, di ba? Kumilos agad. So tanong, alam niyo po, dito sa mundo, ako po naniniwala, no? Anumang suliranin ng tao, ang tanging solusyon dyan kapag kumilos ang Espiritu ng Diyos. Ang tanong lang, kung tatanggapin ba ito ng tao. Amen po? Kung i-accept ba natin. No? Kasi alam natin mga kapatid no, na ang Espiritu ng Diyos kasi, alam natin na pag yan ay pumasok na sa atin, no, pinangunahan na tayo niyan, marami po yung gagawin sa buhay natin. Amen po? May mga gagawin po siya. No? Na kung saan mga kapatid, tandaan niyo po ito, no? Hindi mo siya pwedeng kontrolin. Tama po ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa Holy Spirit na ako masusunod. Hindi po. No? Naalala ko po, no, may isang preacher noon sa Baguio, no? Nung kami po ay dumalo ng komperensya. Ewan ko lang kung tama yung pakinig ko, no? Kasi minsan kasi pag nakikinig tayo, nagkakamali tayo ng pakikinig, no? Kasi baka hindi rin tayo nakikinig ng tama. Minsan ganon. So, ang napakinggan ko doon sa pastor, no? Doon sa pastor ng Methodist, sabi niya na ang buhay daw ng Kristiyano ay naka-partnership sa Holy Spirit. Ibig sabihin po, para kayong best friend, no? Para kayong magkaibigan, ganyan. Parang sabay kayong maglakad, parang gano'n, ano? Sabay kayong magbonding, yan. Sabay kayong mamasyal, sabay kayong manalangin. Basta lahat ng ginagawa mo, sabay kayo ng Espiritu ng Diyos. Pero alam niyo po, no, sa Bible, di ba may sinabi ang Panginoon na, I am the good shepherd? Di ba may sinabi siya, ako ang mabuting pastol. So, it's not about sabay kayo eh. It's about may sinusundan ka. Amen po, no? Kumbaga po, totoo na minsan ang Panginoon sumasabay sa atin, no? Tulad nung nangyari sa Emmaus, di ba? Naalala niyo ba yung kwento sa Lucas na may dalawang alagad ng Panginoon, sinabayan niyang maglakad, no? Pero, ibang mga kapatid kapag nanguna na siya, amen po? Kapag siya na yung nasa unahan. Kasi ang ibig sabihin noon, siya na yung guide mo. Kaya nga po, ang tawag sa Holy Spirit ay guide, no? Gabay. Sabihin niyo nga po, gabay. Gabay. So, mababasa natin ulit sa Psalms 104 kanina na nang isugo ng Diyos ang Holy Spirit, nagkaroon ng creation. Panibagong creation. Kaya mga kapatid, no? Sa Bible, ang creation, ang aking naobserbahan ay hindi po siya huminto. Alam niyo ba yun? Naniniwala ba kayo na ang creation ng Diyos hindi huminto? Nagpatuloy siya, no? Kasi ang ating mundo, kapag nasa chaos, tulad ng nangyari sa Bible, no? Kapag nasa kadiliman pa ang mundo, ang Espiritu ng Diyos kumikilos. Para, ano po yan? Para dumating ang liwanag. Nagets niyo po? Basahin niyo po yung verse 3, di ba? And, anong sabi ng Diyos? Let there be light. Ibig sabihin, kapag dumating ang Holy Spirit, ang susunod na enlightenment, liwanag na. Kaya mga kapatid, no, ito yung mahalaga sa tao, marating natin yung sinasabing enlightenment, no, kaliwanagan. Nauso ang salitang yan, yung enlightenment. Naalala ko sa Europa noon, no, noong kung hindi ako nagkakamali, noong mga ika-17 siglo, no, yung ginamit ang salitang enlightenment. Kaya lang po, yung salitang kaliwanagan, nang gamitin po ito sa filosofiya ay parang kontra sa Bible, no? Kasi nang gamitin ang salitang enlightenment ng mga pilosopo, ang ibig nilang sabihin, naliwanagan ang isip. Pero alam niyo po sa Bible iba eh. Pag sinabing liwanag, hindi lang yung isip ang naliwanagan. Naintindihan niyo po? Ano ba ang unang naliliwanagan kapag tayo po ay naka-receive sa Diyos ng Holy Spirit? Basahin natin yung nakasulat po sa Biblia, no, yung Ezekiel. Okay, tingnan natin to, no? So, Ezekiel, basahin natin yung 36. So, etong mga kapatid, no, bigyan ko kayo ng idea rito. Ezekiel 36, basahin natin yung verse 25. So, ang pinag-uusapan natin, ang Holy Spirit na nagre-recreate ng panibago. So, dito sa verse 25, may sinabi ang Diyos na promise sa Israel. Okay, anong sabi niya? Eto na. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Naalala niyo po ba yung sinabi ni Jesus kay Nicodemo na dapat ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu? So, hindi siya bautismo. Baka akala ng iba ron, bautismo yan. Pero ang bautismo, inutos.
sa atin ng Panginoon. Tama ho ba? So, alam natin ang bautismo, may kinalaman sa tubig yan. Pero, ang bautismo po, ang higit na may kinalaman sa salitang baptism ay ang pangalan ng Diyos. Diba? Baptizing them in the name. Pangalan po ang pinag-uusapan. Ibig sabihin po, i-connect ka sa Panginoong Jesucristo na Savior mo. Amen po? Diba? It's not about the water. Diba? Kasi, yung magnanakaw sa krus, hindi naman na bautismo yun. Diba? Diba ang sabi lang ng magnanakaw, alalahanin mo ako, Panginoon, diba? At ngayon din nangako ang Panginoon, diba? Isasama kita sa paradise. Yun mga kapatid, ay yun yung sinasabi natin na salvation. Tama ho ba? Na kung saan, hindi siya duman sa ritual ng relihiyon. Tama ho ba? Pero na-save siya. Pero tanong, bakit kaya? Kasi mga kapatid, dumating yung paglilinis ng Diyos sa Kanya. Amen po. Tulad nito, magwiwisik ako ng malinis na tubig sa inyo. Tubig means paglilinis. Simbolo ang tubig, no? Ngayon, kulang daw sa tubig. Yan na, dumating na. Tama ba? Sabi ng mga tiga Bulacan, ay, kawawa naman ang Angat Dam. Low level na. O, ayan na. Tama ko ba? May dumating ng ulan. Yan. Pero wala pa rin tulo. Sa ibang mga lugar. Sorry. So, mga kapatid, and then, anong mangyayari kapag, dumating na yung paglilinis ng Panginoon? Ang sabi, kayo'y magiging malinis. Amen po? So, ang cleansing, hindi yan dinadaan sa effort lang ng tao. Tama ba? Kasi kahit na anong gawin mo, alam natin na hindi tayo capable no? Psychological kaya natin, pero alam natin na sa buong pagkatao natin, alam natin na it's very hard. Pero sabi rito, ako ang magwiwisik ng tubig. Kayo'y magiging malinis sa buo ninyong karumihan. At ano pa ba ang sabi ng Panginoon? Saan ba tayo lilinisin din? Sa lahat daw ng mga idols. Tama ho ba? Kasi ito problema ng tao. Napansin niyo po ba mga idolo? Di ba marami tayong Diyos na pinagpapalit sa Diyos. Tama ho ba? Pera, kayamanan, karir. Mga Diyos-Diyosan ng tao yan eh. So, then verse 26, anong sabi? Bibigyan ko kayo ng, ito na yung word ko, mga kapatid. Ay, word ni Lord, no? Na ginagamit. Sabi rito, binibigyan ko kayo ng bagong puso. Sabi ng Panginoon, no? So, wow! Ibig sabihin pala, yung puso natin na luma, pwedeng palitan ng bago. Amen po? And then, anong sabi pa? Lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. And a new spirit will I put within you. So, yun yung sinasabi mga kapatid na bibigyan tayo ng panibagong espiritu. No? May tanong ako, ano bang espiritu sa palagay nyo po? Ano po bang interpretation nyo dyan sa salitang spirit? Ang ibig sabihin ng espiritu, mga kapatid, buhay. Di ba? Kasi kapag nasaan ang espiritu, nandoon ang freedom, nandoon ang buhay, nang ang espiritu ay dumating, nabuhay tayo. Nagkaroon tayo ng kamalayan. Kaya po, pero ang tanong, ang buhay kasi dalawa, biological, at yung tinatawag nating zoe o spiritual. Yung buhay na sinasabi ni Lord dito, hindi ito tungkol sa physical. Amen po? It's about spiritual. Kaya sabi niya, bagong espiritu. Ibig sabihin, yung espiritu na taglay mo ay galing sa Diyos, so hindi yan physical, so yan po ay magtatagal. Consistent yan. So, and then ang sabi ng Bible, aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. Pag sinabi bang stony heart, ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin mga kapatid, yung mga bagay na nagre-resist sa Diyos. Amen po? Tandaan nyo mga kapatid, ang unang nagre-resist sa Diyos o kumukontra sa Diyos, yung puso ng tao. Kaya alam nyo po, mahirap mangaral. Tama ba? Kasi sa pagbuka mo ng bibig para mangaral tungkol sa Diyos, may resistance agad ang tao na nakikinig. Di ba? Kaya pag sinabi mo, sinong tatanggap kay Lord? Doon sa 100 mong pinagsermonan, mapalad yung isa o dalawa doon na maging totoo na tanggapin nila. Bakit pa pastor ganun? Human nature. Ganun talaga, no? Kasi ang Diyos spiritual ang kanyang salita. Tayo sa flesh. Kaya hindi tayo lagi nakaka-relate, no? Hindi talaga nakaka-relate ang tao. Nahihirapan ng taong sa pakikinig. Alam natin, nangingibabaw ang mind, ang fleshly mind, kaya kung saan-saan nagpupunta yan. Diba? Walang focus, walang conviction. Kaya po, ang sabi, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Tama ba? Aalisin yung resistant na heart sa ating katawan. At anong sabi? Bibigyan tayo ng what? Heart of flesh. So itong heart of flesh na to, alam niyo po ba na ibig sabihin, puso na kung saan hindi na siya resistant. Tumatanggap na siya ng, ano po?
Ano? Tama. Tinatanggap nyo na yung mga word of God. And then verse 27, ito na. Ito yung maganda eh. I will put my, ito na yung word. Di ba? Ilalagay ko ang aking espiritu, sabi sa verse 27, sa loob ninyo. So ito na yun. Kung ang Holy Spirit po dumating sa mundo para i-recreate ang mundo, ang Holy Spirit sa panahon natin, uunahin niyang i-recreate o i-recreate niya yung mga tinawag niya. Amen po? Kaya sabi rito, I will put my spirit within you. Sa loob na. So, ito na yung sinasabi ko mga kapatid na mga templo ng Diyos. Amen po? Dito marami nagkakamali. Gusto ko pong i-connect natin tong verse na to no, bago tayo mag-pray. Kasi mayroon po akong speaking engagement mamaya 2:00. So, sabi mga kapatid, may nakasulat no, na ang sabi, ang Holy Spirit, ito yung parang Shekinah, yung presence ng Diyos nang dumating ng Old Testament. Amen po? Tumira sa mga templo na ginawa ng tao. Napansin niyo po, di ba? O, may tanong po ako, baka masagot niyo. Sino yung templo na sakdal na unang dumating sa mundo? Na ang sabi, ang Diyos ay nag-tent sa atin. Mababasa niyo sa John. Sino yung unang templo na yon na dumating sa mundo? Yung talagang ang katawan niya ay naroon nakatira ang Holy Spirit. Sino po? Ang Panginoong Jesucristo. Napansin niyo no na nang dumating ang templo as a Messiah, nakita niyo na hindi gawa ng kamay yun. Tama ba? Nanggaling siya sa Diyos. So, mga kapatid, ang totoong church galing sa Diyos. Hindi siya pwedeng i-create ng tao. Ang totoong church nag-origin sa Diyos, hindi sa atin, hindi sa tao. Kaya mga kapatid, ang church, hindi mo pwedeng sabihin ng institusyon. Kasi pag sinabi mong institusyon, gawa na ng tao yun. Tama ho ba? Sistema ng tao yun. So, hindi na natin maaalis na pag sinabing church, institusyon. Kasi nga, mga kapatid, nasa mundo tayo, as if parang inadapt ng tao yung word na church, nagawing institusyon, no? Tayo nag-adapt. Which is baliktad sa Diyos, no? Hindi naman tayo nag-adapt sa Diyos eh. Baliktad. Tayo ang inadapt ng Diyos. Tama ba? So, ibig sabihin, ang church, hindi siya institusyon lang ng tao, kundi siya po ay buhay na organismo. Ibig sabihin, community na ang Diyos ang nag-create, hindi ang tao. Kaya, ang church, hindi mo pwedeng sabihin na, ay ano yan? Katoliko yan. Ang church, yung Baptist yan. Sekta yon, di ba? Institusyon yon. Ang church, mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin is, galing sa Diyos, na kung saan, humirang siya ng mga tao na inilagay niya ang kanyang, Holy Spirit sa loob nila. Amen po? Para, palakarin niya ang mga taong to sa kanyang, palatuntunan. At, para maingatan nila yung kanyang mga kahatulan at maisagawa nila. Amen po? Yan mga kapatid ang church. Eto yon. Kaya nawa kung titingnan nyo, ang church talaga, ang origin niya is galing sa Holy Spirit. Nang nag-manifest ang Holy Spirit, dumating noong araw ng Pentecost, doon, no? Yung sinasabing, ang Holy Spirit namahay sa bawat katawan ng mga apostol. At doon nagsimula yung pangangaral ng gospel. Nawa po sa araw na to, no, mga kapatid, ay maunawaan natin itong kahalagahan na ito ng revelation tungkol sa Holy Spirit. Tuloy natin next week, mga kapatid, no? At I'm sorry po, medyo bitin tayo, pero tutuloy po natin next week to, no? Ang Holy Spirit, nang dumating, ay naglagay siya ng tinatawag na mga templo sa panahon natin ngayon. At ang sabi ng Bible sa atin, palalakarin niya itong mga taong to sa kanyang palatuntunan, sa kanyang panuntunan, at kanilang isasagawa ang kanyang kahatulan. So let us pray. Manalangin tayo. Ama, salamat po sa biyaya ng umaga na inyong ibinigay. Kahit po masama ang panahon, maulan, malakas ang habagat, marami pong naapektuhan ng ulan na to. Positively, Father, napuno ang mga dam. Negatively, marami po ang nasalanta. Panalangin namin, Ama, na tingnan namin ang positibo itong kalikasan. Dahil gawa niyo ito, bagamat may panahon ang kalikasan ay laban sa amin. Dahil din, Ama, sa katigasan ng ulo ng tao. Pero Ama, salamat, dumating ang Holy Spirit.
para i-recreate ang puso, para baguhin ang aming kalooban, para manahan kayo sa amin. Nawa, Ama, ang Holy Spirit ay huwag naming i-resist. Bagos, makinig kami sa Kanya. Makinig kami sa Kanyang pangunguna. Huwag kaming mag-resist. Dahil, Ama, ang Holy Spirit ang Kanyang ginagawa para bigyan kami ng totoong freedom mula sa kasalanan. I-bless nyo ang mga kapatid. I-bless nyo ang araw na to. Pangunahan nyo kami sa pangalan ng Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Mga kapatid, sa pagkakaloob po natin, atin pong awitin ang Seek ye first the kingdom of God and His righteousness sa ating pong pagsamba ngayong umaga. Seek Ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. 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 Tumayo po tayo, mga kapatid. Ama, sa aming pagparito, di kami lalabas nang hindi niyo kami pinagpapala. I-bless niyo ang mga kapatid. I-bless niyo ang kanilang mga puso. I-bless niyo ang mga nakinig ngayong umaga. I-bless po ninyo ang kumonect sa internet ngayon, Ama, nakiisa sa pagsamba. At yung mga hindi po nakasama ngayon, nawa, nasaan man sila, Ama, ipadama ng Holy Spirit sa kanila ang inyong malasakit, ang inyong pag-ibig, ang inyong katotohanan. Pagpalain niyo po ang araw na to, pagpalain niyo po ang mga kapatid namin. Nasaan man sila, Ama, nawa, ang inyong pag-iingat, ang inyong pangunguna po isuma kanila. Samahan niyo kami, Ama, sa kabila po ng mga dinadaanan namin sa buhay. Palakasin niyo ang faith ng mga kapatid. Palakasin niyo, strengthen niyo po ang faith, ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Naniniwala kami, Ama, ito ang inyong hahanaping bagay. Sa pagbalik ng inyong anak, hahanapin niya ang pananampalataya sa amin. Nawa, makita niya ito through your mercy. I-bless niyo ang bawat isa sa amin. Pag-isahin niyo kami ng inyong pag-ibig at katotohanan. Biyayaan niyo kami ng lahat ng aming pangangailangan sa ating Diyos na nagmamahal ng lubos. Sumaatin ang kanyang mga biyaya ngayon hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, amen, at amen. 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 Batiin natin yung mga katabi natin. God bless God po. bless sa po. God bless po. Maginaw. Si Jackie. God bless po. Nakatubig na Eh, God bless ating mga kapatid. God bless Jackie. God bless sa mga naka-online ng mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. Yan, ingat po sa Maria Soledad. ingat po sa habagat, no? Sino Maria Soledad na? Ingat sa mga bagyo, ingat po sa mga Maliligo pa lang. pagguho. Naku, walang ingat po sa lahat. Ay, God bless. God bless ate. Pag-ingat tayo parang, ate, matulagan chinelas. Okay na lang ba? Okay na. Buti na lang malinis sa hig. Gusto ko maramdaman ng ang God bless po. Pwede ka rin ba?